Isipin natin, hindi ba nung naglaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Hoy! Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin, talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ikaw talaga. Kayo talaga, saan na tayo napunta? Inaantay lang natin makakausap natin ngayon eh. Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po. Ayun na. Congratulations, you're the best. Okay, sige. Opo. May party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng kontrataya. Ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Ah. Ay, baka, Wag na lang, baka ma-promote ko pa. Oo, wag na. Okay. Basta sige. isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi lahat pwede tumakbo baka eh. pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang Vag party list. Lumang Vag. Oo. Ayoko. Ay, nako. Oo. Mamaya pag-uusapan po natin to. Alright. Laging busog pala. LV, laging busog. Yung pambababoy nga po sa party list election na yan at itong kumbaga sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. Alright. Meron pong mga sumasang-ayon dito, may nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito. Talaga daw pong napapanahon na ito at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Vivencio Vince Opo. Meron din po Dizon. mga nagsasabi ngayon pa lang din na sandali lang, tandaan natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. But kagaya po ng napakarami pong mga appointees, no? Ng presidente, nagpalit. So bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, no? Hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po ang atin ho dito sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor magmula sa Himpapawid sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po na nanawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po sa existing project sa usapin ng right of way at yan ang challenge dyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan ako mismo. Kasi makikinabang kami dito, dadaan to sa amin sa Commonwealth Avenue At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa ang nag-aabang nito. Doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman di kakayanin ito, kahit na po si Superman di kakayanin ito, Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning, talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat. Si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell. Lahat na po ang kinakailangan magtulong-tulong. Correct. At ang malaking issue rin po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po, noong mga pagpayag ng ilang LGUs doon sa pagtitirikan ng mga istasyon ng tren.
hindi maitatanggi. Yung usapin po ng right of way, yun, naku, sa simula pa lamang MRT7, ang dami na hong problema kinakaharap niyan. Kaya nag-aabono na po mismo yung pong proponent ng proyekto kasi nga ang gobyerno napakatagal kumilos. Saan ka naman nakakita? Di ba yung lupa na tatamaan ng proyekto ng gobyerno, kapag nagbabayad ng buwis, ang deklarasyon po, mababa yung balor. Pero kapag napukukunin, expropriate po ng gobyerno, iba na ang presyo. Oo, tumataas. Pumapayag naman po ang Gobyerno. hudikatura. Kaya dito, malaking bagay din, yung mawalang galang lang, yung din pong involvement sa usapin ng right of way ng mga RTC. Kasi silang pumipigil dito. Sa ibang mga mauunlad na bansa, kaya po ang bibilis ng kanila pong proyekto natatapos agad-agad kasi kapag ang estado na, mawalang galang lang po sa mga property owners na tinatamaan ito, kapag estado na po ang gumagalaw at kumikilos sa isang napaka-importanteng proyekto, tabi kayong lahat. Pero, hango din po sa ating pong saligang batas, kinakailangan pong dumaan sa proseso at yung pong eksakto lang, di ba? Yung pong Hindi rin lugi yung pagbabayad owner. Oo. ng estado doon sa expropriation na gagawin po nila. Oo. Okay, so ito na lang Skyway eh. Ilang taon nang inabot, lumiko pa siya. Yung Skyway na nag-adjust. Di ba? Kasi ang tagal ng gobyerno. Oo, So dito ngayon, ito number one problem ni Vince. Para po sa pagbibigay po ng maagang accomplishment kay Pangulong Marcos Jr. at sa buong bayan. Kasi nga siguro nababagalan po si Pangulong Marcos, pero kung naging mabagal yung una, gaano magiging kabilis dito? Gaano magiging, di ba, kapaspasan ang kilos ni Vince kung korte pa rin ang makakalaban ng gobyerno? Ha? At maging yung pong mga sinasabi din po na, alam nyo na, yung mga hindi may tatangging korupsyon. Magkano Korean? Yung common station na lang, ito po ang pinakamalaking problema niya rin dyan. Dahil mismo po sinasabi ng mga taga-DOTR na may problema ito. Pansinin po ninyo, ikaw Seth, araw-araw kang dumadaan dyan, di ba? Sa MRT7, sa common station sa may EDSA. Yes. Pansinin po ninyo, gaano kabilis ang development o accomplishment? Pansinin po ninyo, pag dumadaan kayo dyan, ikaw dumadaan ka dyan, di ba? Ako everyday. Oh, everyday. Nakikita mo ba? Tagal. Yung parang walkway na ginawa nila, inabot ng mga parang 8 buwan. Hindi ako sure kung ilan yung exact, pero matagal nga. Yung Ngayon, pinapailawan na nila eh. Yung viaduct, meaning po yung dadaanan po nung release ng tren para tumawid-tawid sila. Ang sinasabi po ng mga taga-DOTR, may problema sa design. Naku po, yan. Oo, may problema sa design. At yung pong kontratista, ilang taon na pong delayed. Hindi pa rin pinagmumulta ng DOTR. Bakit? Ayun nga. Hindi po, kumbaga, pag ikaw, kung matatapos ho ng proponent yung MRT7, hanggang saan siya titigil? Dapat ang tigil niyan, doon sa common station para pwede ka na mag-change train. Pero yung common station ngayon, ilang taon nang delayed. Ito pong construction company na BF na construction company. Yan sinasabi taga-DOTR. Yan po ay dito pa lang sa MRT3 at MRT7. Ilan pa ito? Itong LRT1 extension. Hirap. Hindi ba? Daming sakit ng ulo. Kaya si Vince Dizon, sa dami po ng mga pumupuri sa appointment niya, titignan natin ang kanyang galing dito na alam po naman natin, we appreciate po yung kanyang, kumbaga, sabi nga, tapang at lakas ng loob mo na pumalit ka dyan. Hindi ho basta-basta ang posisyon yan. Totoo. Hindi basta-basta ang departamento yan. Hindi pa kasama dito yung land transportation. Itong problema ng mga jeepney drivers. Ang first order of business para kay Vince, Secretary Vince, palitan mo yung dala ni Bautista na USEC for land transportation. Palitan mo din siya. Dapat gumawa ka ng tao mo mismo, para nakakaintindi sa actual na sitwasyon. Kasi ngayon, bulag ang presidente. Binulag nila sa katotohanan na hindi po tama yung kanilang accomplishment doon sa mga pumayag na mag-consolidate. Busisiin mo mabuti yung record ng LTFRB, itinatago ang katotohanan dyan. Kung ilan ba talaga ang nag-consolidate, ilan ang umatras.
at ilan yung may pending pa. So kung yan pa rin ang iyong USEC dyan, bubulagin ka sa katotohanan. Dapat ang iyong i-appoint dyan, tao mo mismo na nakakaintindi sa sektor na ito. Otherwise, bubulagin ka rin at eventually, baka ikaw pa masisi na presidente na mali-mali ang impormasyon. Okay. Nag-message si Sir Vince. Duly noted. Ay! Ibang Vince pala to.